So, good morning everyone. My name is Merindel Guevara. Today, tuturuan ko kayong gumawa ng isang interactive quiz activity using Google Form para sa mga students natin. So, dito makikita niyo may iba't ibang klase na ng ready-made template. Pero as a beginner, gamitin natin itong blank form. So, dito sa blank form, makikita niyo yung untitled form. Ang untitled form, pwede mo siyang i-edit at palitan mo kung anong klase ng form yung ilalagay mo. So, para sa akin, ito ay for grade 1, English subject. And ang magiging title niya is for word and animals exam. So, ito type ko muna siya. Then, English quiz. Then, ililabel ko na lang siya as alphabet. Sorry po. Alphabet and word quiz pala siya. So, after natin siya ma-type dito, pwede mo rin siya i-customize para mas kitang-kita siya ng mga students. So, gagawin ko siyang bold. Then, dito naman sa description, ilalagay natin kung ano yung magiging panuto or direction nila sa pagsagot nila ng exam. So, dito ilalagay ko lang is choose the best answer for each question. So, dyan mo lang siya itatype. Mas okay din teacher na simpleng mga font na yung ginagamit natin since mga students nga yung titingin. So, hindi naman need ng masyadong arte dyan. So, after that, isiset na natin siya dito sa settings. So, click na lang po ito para maging isa siyang quiz. So, make this a quiz. Then, makikita nyo dito sa baba, mag-automatic naman siya. Nagsiset naman siya para mag-turn siya into quiz. Then, balik na tayo dito sa question. So, dito naman, sa question natin, mag-create tayo siguro kahit mga 3 examples ng question. So, dito, try natin gumawa ng unang question. So, since alphabet and words nga to, try ko munang gumawa ng isa. Okay, ito. What letter comes after A? Ayan. So, ito, pang grade 1 talaga. Ayan. What letter comes after A? So, dito naman sa baba natin, pwede nyo pala siyang i-bold din. Para, alam mo yun, makita agad nila na, okay, letter A, hinahanap ni teacher. So, yan. Dito sa option 1, lagyan mo lang yung choices. Pwede natin ilagay letter B. Dito naman sa option 2, pwede natin ilagay letter E. So, dito naman, pwede natin ilagay letter Z. So, dyan, pag binaba natin siya ng konti, sorry po, medyo maliit yung screen ko. Pwede tayo mag-set ng correct answer dyan. So, i-click lang natin yung sa baba. Then, mag-set tayo ng kung ilang points yung ibibigay natin dun sa student, which is 3. Yan. Then, i-click lang natin yung tamang sagot na B para automatic meron na tayong answer key. So, ganun lang naman gumawa ng question. So, pwede natin siya ulit i-try. So, gawa pa tayo ng isa. Sa paggawa naman, pindutin nyo lang yung plus sign sa taas. Ayun. Then, meron namang, ito yung mga navigation key pala sa gilid. Madali naman siya ma-access. So, click nyo lang siguro yung plus sign, ito, para makapag-add tayo ng question. Yan. Tapos, next, sige, gawa pa tayo isang question. So, next question naman siguro natin is, since may animal to, lagyan natin which, ano ba? Medyo mahirap mag-isip on the spot. Which one is an animal? Yun na lang siguro. Kasi mga grade 1 lang naman na mag-exam yan. Kunwari. So, dito sa option 1 ulit, same as sa ginawa natin sa taas, gawa tayo ng choices. Apple ba? Cat? Sa baba, lagay tayo ng umbrella. Yan, para madali lang. Huwag natin i-confuse sa mga student. So, ganun ulit. Lagay natin yung answer key sa baba. Pili tayo. Then, click lang natin yung tamang sagot. Lagay tayo ng corresponding points. 3 points din. Then, click natin yung cut para magkaroon tayo ng answer key.
Then after that, pwede pa ulit tayo mag-create ng isa pang question. Yan, siguro kahit mga 3 para meron tayong napagpa-practicean talaga. So, dito, pwede kayong kumuha ng questions outside. Pwede nyo rin siyang i-customize dito. Ayan, pwede kayo mag-add ng image for creativity, video, tsaka extra section. So, nasa creativity nyo rin talaga, teacher, tsaka kung paano nyo mas madaling ituturo sa student, kung paano siya gamitin. Kailangan lang din talaga sobrang malinaw. So, eto number 3. Try natin isa pang question. Eto, sige. Which word rhymes... okay, mali ako. Which rhymes with cat? Sorry, wala akong word, pero dapat word yan. Dapat which word rhymes with cat. So, pwede tayong maglagay ng choices dito sa baba ng dog. Hindi. I mean, sun. Sige, sun pala yan. Sa second naman is bag. Then, third is hat. Ayan. Para mas madali nilang ma-distinguish kung ano yung tamang sagot. So, ilalagay lang natin ulit yung tamang answer key. Lagay tayo ng points, 3 points. Then, yung tamang sagot, hat. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang kadaling gumawa ng exam using yung Google Form natin. Very helpful talaga siya sa mga educators. So, dito din naman, ang makagandahan din kasi dito, pwede nyo siyang i-customize. So, sa pagko-customize naman, andito siya. Pwede nyo siyang hanapin. Wait lang po. Medyo naglo-loading ang PC ko. Ay, dito pala, teacher, pwede nyo gawin. Gawa mo na kayo lahat ng question. Then, ayun. Tsaka kayo maglagay ng answer key. So, ito pala yung customize para sa team. So, dito, pwede kayo mag-choose ng image para sa header. So, ito, marami naman choices sa baba. Yan. Pili-pili lang kayo dyan. Magaganda naman yung mga default theme nila. Pero siguro ako gagamitin ko na lang yung generated logo ko. Gawa-gawang logo. Para din may identity yung exam na ginawa ko. So, yan. I-crop mo lang siya. Position mo lang. Then, kapag okay na, click mo lang yan. Then, doon naman sa font size, sa kulay, ayan, nagbabago rin siya. Nag-a-adapt din siya depende sa magiging theme mo. So, pwede mo siyang palitan din pala yung font size. So, ito piliin ko na lang yung Playfair. Then, X ko na siya. So, tingnan ko kung maganda ba yung very appealing naman sa eyes ng kids, diba? Maganda naman siyang tingnan. So, ayan. Pagka okay na siya, pwede nyo naman na siyang i-preview. Ito pala yung publish sa taas. Kapag okay na yung word nyo, pero ipi-preview ko muna siya. So, yan, hindi pa siya totally publish siya. Titingnan mo lang siya sa baba. Kasi yan yung magre-reflect sa monitor ng bata kapag inopen nila yung link mo. So, exit na ako sa preview. Pwede ko na siyang i-publish. So, pag pinublish ko na siya, automatic, existing na siya. So, lalagay lang natin dito kung sino yung mga pwedeng mag-access ng link natin. Lalabas itong link. So, dito sa link, pwede mo siyang i-shorten para mas madali siyang i-copy-paste. So, pag kinopy mo na siya, pwede mo na siyang i-insert sa mga slides mo, sa mga site, para mas madali siyang ma-access ng bata. So, ayun. Once published na siya, makikita mo naman siya dito. And, dito sa responses, makikita mo kung sino na yung mga sumagot. Pwede mo rin siyang i-link nga yun sa mga site mo. Spreadsheets. So, yun. Ganun lang kadali mag-create ng exam sa Google Form. Thank you po.